Welcome to Donmar TV News Channel. Naging produktibo ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Zamboanga City kahapon matapos niyang ilunsad ang iba't ibang proyektong pang-imprastruktura sa ilalim ng Build, Build, Build program. Dito sa Zamboanga International Airport, una niyang ininspeksyon ang mga development projects sa paliparan, kabilang na ang newly renovated passenger terminal building. Kasunod niyan, dumiretso naman siya sa Port of Zamboanga para pangunahan ang sabay-sabay na inaugurasyon ng Zamboanga Seaport Development Projects at aabot sa 143 social and tourism port projects sa buong bansa. Sa ulat ng Department of Transportation, nakumpleto ang higit 100 proyekto mula noong January 2019 hanggang nito lamang October 2021. Sa 143 port projects na nabanggit, 52 ang nasa Luzon, 64 sa Visayas at 27 sa Mindanao. Sa talumpati ng Pangulo, kinilala niya ang mga ahensya at kawaning nagsikap sa likod ng mahalagang proyekto, lalo na ang Department of Transportation. The completion of these projects will boost inclusive growth for various industries in our provinces, especially for the shipping, fishing, and tourism sectors. Also, with more employment to be generated for various localities, we can now look forward to a stronger economy and the improved lives of our people under the new normal. Pagtitiyak ng presidente, kahit patapos na ang kanyang termino, patuloy pa rin ang magiging paglilingkod ng administrasyon sa ngalan ng mas ikagaganda pa ng buhay ng mga Pilipino. I am happy that almost all of the projects are completed, utilized, and the others are about to be finished, ongoing. And I hope that by the end of my term, which is just about 7 months away, makumpleto lahat. Tila pumabor kay Bongbong Marcos ang Commission on Election o COMELEC matapos pagpasyahan na bigyan ang mga abogado niya ng panahon para maisumite ang mga dokumentong kailangan upang mailaban ang kandidatura ni Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Ang balitang ito ay paniguradong magpapaiyak sa mga taong kontra kay BBM. Kasama na riyan ang vlogger na si Banat Bay na panay-banat kay Bongbong Marcos. Magandang umaga po. Friday dito sa Pilipinas. Dalawa yung ating pwede pong pag-usapan itong pagkakataong ito. Una ay ito pong kinatigan ng COMELEC, si Bongbong Marcos, doon po sa petisyon ng mga oposisyon na huwag daw dapat, hindi daw dapat binigyan ng extension sa paghaharap ng mga dokumento ang mga abogado ni Marcos. Pangalawa ay atin pong gawing topic at maganda ito po yung issue ng West Philippine Sea dahil nagsalita na po yung ibang mga presidential candidate dito sa nag-iisang posisyon kung anong dapat gawin ng Pilipinas. Pero bago ang lahat, huwag po niyong kalimutan, like, share, subscribe dito po sa channel na ito, Mike Abi Opinions. Click lang po ang notification bell para po updated po tayo. Okay, tulad ng aking sinabi, sa unang salbo or aksyon ng COMELEC ay pumabor dito po sa kampo ni Bongbong Marcos dahil kinatigan po ng COMELEC ang desisyon at pinagtibay nila na tanggapin na na-extend niya ng ilang araw ang hiniling ng mga abogado ni Marcos para ho sa pagsusumite ng mga dokumento para ho dun sa petisyon para sa disqualification case. Ginawa ng COMELEC ang desisyong ito sa kanilang paniniwalang sila'y merong jurisdiksyon na pwede ilang desisyonan kung ano ang dapat na gawin na makakabuti na naaayon sa ating batas. Ginawa ito ng COMELEC dahil nga po sa yung mga petitioner ay nagsabi na hindi dapat binigyan ng extension. Dapat daw na after November 16, tapos na, dapat daw po wala nang tatanggapin pa na anumang mga dokumento or request kung anuman ang mga abogado ni Marcos. So hindi po yung kinatigan. Kaya ngayon pa lang sinabi ko nga, pinabura na ng COMELEC yun doon sa isyong yun. Doon pa lang ho sa mga dokumento.
Pero ngayong araw na ito rin ng Friday, ngayon po ang magsisimula pa lang ang aktual na hearing o pagdinig doon sa mga disqualification cases na kinakaharap ni Marcos. At hindi natin pangunahan yan. Aabangan natin kung ano po ang mangyayari diyan ho sa kasong yan. Na inaabangan din ng mga Marcos supporters dito sa Pilipinas at sa abroad. Antabayan po ninyo kung ano man po ang mangyari diyan ating aabangan. Pwede po kayo mag-comment, react, or anuman, at akin pong nire-respeto yan at binabasa. Respeto rin po natin ang paniniwala ng ibang mga nagko-comments at paniniwala ng iba. Okay? Pangalawang topic naman po ay ating pag-usapan na itong tungkol sa West Philippine Sea at tungkol dun sa mga kalagayan ng ating barko, lalo na po yung BRP Sierra Madre. Ito pong barkong ito ay 1999 pa lang nandyan na ho sa West Philippine Sea. Dahil kasi pinapaalis ng China. Sabi ng China, trespassing daw tayo, kaya dapat alisin yung barkong yan. So nanindigan po ang ating pamahalaan sa magitan ni Defense Secretary Lorenzana na hindi pwedeng tanggalin yan dahil yan ay ating teritoryo. Maganda yan. Ngayon, kinatigan din at sinundan po ito ng mga senatorial candidate. Isa sa mga nagsabi dyan si Moreno, Robredo at Lacson. Naniniwala silang hindi dapat tayo ay susunod yan sa kagustuhan yan ng China. Ipaglaban natin. Huwag natin tanggalin ang barko ron. So okay yan. Maganda ito dahil yung mga gustong maging pangulo ay nagsasabi ng ganyang posisyon na talagang hindi naman dapat nating ipamigay or susunod lang na tayo sa kagustuhan ng China. Si Bongbong Marcos, kung yung mga gunita, nauna rin nagsabi na ang kailangan naman dyan sa isong yan, bilateral agreement daw po. Hindi pwedeng daanin sa, alam mo na, sa away o pakipag-away dahil talagang tayo ay kulang pa rin sa kakayanan para makipagtunggalit dyan po sa China. Pero ang ating karapatan na ipaglaban ang West Philippine Sea, ang mga islang yan at karagatan yan ay atin hong sagradong karapatan nga sa ilalim ng ating batas. Kaya maganda ito yung gobyerno, mga presidential candidate, at kahit yung iba'y oposisyon dyan ay sumasang-ayon na ilaban ito. Katunayan, meron nga isang kandidato dyan, ang sabi niya gagawin niyang dekorasyon. Ang barko ng China kapag daw siya ay naging pangulo. At kanya daw i-open sa lahat ng mga mangingisda na Pilipino ang West Philippine Sea. So medyo matindi yun. Tingnan natin kung kaya niya gawin. Kung bibigyan siya ng pagkakataon na maging pangulo ng Pilipinas. Si Lacson naman ay nauna nagpunta ron sa Pag-asa at naglagay pa ng plug. 3 plug ang kanyang nilagay doon sa lugar na yan para ipakita sa China at sa buong mundo atin ito at dapat ipaglaban ng mga Pilipino. Si Robredo hindi naman nagpunta ron pero ang sabi niya ay dapat talagang ilaban ito. Yung ibang kandidato, si Pacquiao, wala pa akong gaanong naririnig sa kanya kung ano. Although yung araw maraming sinasabi rin siya. Ang administration naman, candidate tulad ni Senador Bongo, siyempre wala pa kung ano man ang sinasabi niya ng Pangulo, ayaw niyang pangunahan, yun na yun. Ang sabi ng Pangulo, hindi naman talaga tama ang ginagawa. Actually, kinundin na nga ng Pangulo yung water cannon, pambumba ng tubig ng Chinese Coast Guard dun sa barko nating magsusupply ng pagkain last week, dun sa barkong Sierra Madre, para dun sa mga sundalo natin at mga tauhang nandudong nagbabantay. Diyan ho sa may West Philippine Sea. So more or less, ganyan po ang mga nangyayari. Tayo pong taong bayan, huwag natin hong haluan muna ng politika ito. Naiba itong ating topic ngayon, pero gusto ko rin hong malaman po kung ano ang pulso ng taong bayan dito. Ano ba ang inyong masasabi ho dito sa usaping ito ng West Philippine Sea? Tama ba na talagang ito isa sa mga priority na agenda ng gusto maging Pangulo? Kung ano ang kanilang posisyon? Tama ba na ito ay ating kulitin, ating itanong sa kanila kung ano ang kanilang magagawa at gagawin kung sakali sila maging Pangulo? So kayo pong mga mamamayang Pilipino ay may karapatan ho na mag-participate dito sa usaping ito. Huwag nating isipin na bahala na ang gobyerno dyan. Hindi po. Taong bayan, tayo mga Pilipino po ang mayroong obligasyon dito. Tulungan natin ang gobyerno kung ano ang mga galawan ngayon at sa mga susunod na pamahalaan na ang kapakanan ng Pilipino ipaglaban. Kasi atin po talaga yan. Pilipinong, sundalo, at tayo mga Pilipino ay may karapatang gawin yan. Kaya kayo po, na mga nanonood, nakikinig, gusto kong madinig po ang inyong mga reaksyon dito. Huwag natin sanang ibaliwala ito. Dahil po ito ay isang malaking teritoryo na sakop natin. Kaya nga WPS yan West Philippine Sea. So atin yan. Maraming business dyan, maraming kabuhayan dyan. Kaya hindi natin dapat ibaliwala ito. Kaya kayo po na mga Pilipino dito at sa abroad ay pwede hong makasali dyan sa tamang pamamaraan. At suportahan natin sino man po ang magiging Pangulo after election sa Mayo. At ang kanyang posisyon ay para sa ating bayan ay atin pong suportahan. Huwag nating isipin na
halimbawa, hindi nyo kandidato yung nanalo, pero ganun itong programa, hayaan natin yun. Importante tulungan natin dahil atin talaga yan. At yung ating mga maraming mangingisda ay patuloy pong nagbabaka sakali na sila ay magbalik yan. Okay? Dito nga, pinanindigan po ni Secretary Delpin Lorenzana na walang kasunduan na paalisin ang barko ron kasi sinasabi ngayon ng China dapat daw mag-pull out na yung ating barko ron base sa kasunduan o usapan. Sabi ho ni Secretary Lorenzana, wala namang usapang ganun. Ang paniniwala at panindigan ng Pilipinas, mananatili yung mga barkong yan kahit anong mangyari. Hindi tayo aalis. So yan po yung magkasalungat na posisyon between China and Pilipinas, kaya suportahan natin ang posisyon ng Philippine government dahil atin ito. Okay? So kung nangungulit man ako sa inyo, pasensya na po, pero kailangan dahil hindi naman ho pwedeng politiko lang o gobyerno lang ang magsalita at kumosisyon dito. Tayo mga Pilipino, merong karapatan at obligasyon tungkol dito. Ayaw natin ng gera. Yung pagpapahayag lang, okay na po yan.